God's morning mga kapatid. Today is Tuesday. At ngayon pong araw na ito ay tayo po ay nasa ikalawang araw na ng Disyembre. Ngayon pong taon ng 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo po ay dadako naman sa isang napagandang muling talata mula sa ating Panginoon. At ito ay hango sa aklat ng Proverbs o Kawikaan. At ito ay mula sa chapter 11 verse 25. At ito po ay pamagatan nating the overflow principle. It means blessings that follow generosity. Paano ba natin ito apply sa ating buhay at matututunan? At muli sa ating pag-aaral at upang tayo ay dumako na sa aral ng ating Panginoon. Tayo po ay muli sasamahan ng aking partner upang basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. At isang mapagpalang umaga na Marta, siya ang ating kauna-unahan sa ating umaga kay gandang ito. At ngayon, tayo po ay pangunahan na ng aking partner para sa pagbabasa at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Kawikaan 11 verse 25. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin na pag-aaralan namin ng iyong mga salita. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang lubusan namin itong maunawaan, mabuksan ang aming puso at kaisipan at aming magamit itong mga salita mo ngayong maghapon namin gagawin. At ganun din ay ma-share namin sa iba. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong na makakarinig ng iyong mga salita. Panginoon, patuloy mo po kaming pangunahan. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa. At nang sa ganon, Panginoon, ay ikaw po ang makita sa aming mga kilos, gawa at aming pananalita. Maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. At ang lahat po ng aming mga pag-aaralan, mapag-uusapan at ang aming reflection ay aming itinataas at pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So dito po sa ating pinag-aaralan ngayon ay napakalaking sabi nga ay impact sa atin bilang mga Kristiyano. Basahin lang po natin itong ating text sa Amplified Version. Sabi po dito, the generous man, it means it's a source of blessing and shall be prosperous. Blessing ang generous man daw po nito. Shall be prosperous and enrich. And he who water will himself be watered. It means reaping the generosity he has sown. At very popular po ang talatang ito. At aklat po ng Proverbs sa isang koleksyon ng mga karunungan, sabihin natin wisdom, at ang mga practical na payo ay kung paano mamuhay ng may takot sa Diyos at may karunungan. Ito po ay isinulat upang turuan ang bawat mambabasa tungkol sa tamang pag-uugali, moralidad at paggawa ng sabi nga ay matalinong desisyon sa buhay. At kung paano natin gawin, tingnan, at mamuhay ng naayon sa kalooban natin, Panginoon Diyos. At ito pong Proverbs 11:25 na ating binasa ay sabi nga makikita natin dito ang isang napaka-powerful na prinsipyo tungkol sa generosity o pagiging mapagbigay. At dito po sa talatang ito po ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pagpapala ay nanggagaling sa puso ng tao na bukas at handang magbahagi sa kapwa.
no? Ayon po sa mga theologians, no, mga scholars, no, ang aral na ito ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, ano, kundi pati na rin sa espiritual na pagpapala na nagmumula sa isang buhay na may bukas na puso at pagtulong at pagmamahal, no? At dito po sa ating talatang ito, atin pong tingnan ang ilang mga lesson at nakita natin na magpapabago ng ating prinsipyo o magbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Sa unang bahagi po nito, nakita po natin dito na ang pagiging magpapagbigay o sinasabi po ng text na ito na ang pagiging mapagbigay ay nagdudulot ng pagpapala na ilan sa atin ay na madalas nating nararanasan po yan. At sinasabi nga po ng talata na ang generous man, the generous man ay nagiging source of blessing. At sabi nga doon, dito sa ating talata, shall be prosperous and enrich. Okay, bago natin tingnan ang bahaging ito, sabi nga, dito meron po misconception po kasi dito eh. Ano ho yun? Yung pong sabi nga po dito sa isang misconception na ang pagbibigay, yung para baga minsan ay pag nagbigay tayo minsan, dapat magkaroon agad ng material na kapalit. Parang gano'n. Na parang instant, Lord bukas, okay na, no? Bakit po mali? Ang pag-iisip po na ito ay, sabi nga ay, nagkakaroon tayo na parang transactional ang prinsipyo, no? Hindi po ganon. Yung parang investment ang tingin natin para yumaman. Sabi nga, ginagawa nating business deal ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ganon yon. Ang pagbibigay ay act of faith. Ibig sabihin, ito po ay dahil sa ating pananampalataya. Hindi para sabi nga ay gawin nating negosyo na may interest, bigyan natin ng interest, Sabi nga sa atin ang Luke 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong, takal, siksik, liglig at umaapaw. Ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Amen. So napakalaga po noon, Kasi po doon sa pagpapala ng ating Panginoon, ito po yung nagpapakita na ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sapat sa lahat ng pagkakataon. Dahil sabi nga po doon, kung ano yung ating sukat na ginamit, ay siya rin gagamitin sa atin. Ang pagpapala ay maaring hindi puro material things, at maari pong spiritual. Maaring pagpapala na tinutukoy dito ng Panginoon ay kapayapaan, kagalakan, o masasabi nating isang practical na sapat na pangangailangan. Ibig sabihin, parang yan yung sapat lang sa buhay natin. Hindi kulang, hindi labis. Pero hindi garantisadong magiging, sabihin natin, ay sobrang yaman natin. Kasi minsan isip natin, Lord, payamanin mo ako. Gagawin kong mga bagay na ito. Minsan, di ba? Naglilid pa yan sa pagyayabang natin sa Panginoon Na dahil sa meron tayong mga biyaya na yan, ay may pagyayabang natin sa Panginoon Diyos. Hindi po ganon. Kung nagbibigay tayo, limbawa, sa church, wag asahan na next week doble ang sweldo mo o doble na kaagad yung iyong negosyo saan man bagay. Sa halip, maniwala po tayo na sasapat ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Isang paalala po dyan, yung talata mula sa Philippians 4 verse 19. Ano po sabi doon? At buhat sa hindi na mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, buhat sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang pangailangan natin, tandaan po natin, sa bawat araw, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo po ay bukas sa pagtulong, hindi lang tayo nakakatulong sa iba, kundi tayo rin po ay binebless ng Diyos. Hindi ito laging instant material wealth, kundi pwedeng spiritual na kasiyahan,
kapayapaan at joy na nagmumula sa pagtulong sa kapwa. Kaya po sabi sa atin ng 2 Corinthians 9 verse 6 to 7, yan, very popular verse din po. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So sabi nga po, pinapakita dito na ang pagbibigay ay parang pagtatanim. Kung ano ang itinatanim natin, yun din ang aanihin natin. Very, magandang analogy o madaling principle na maintindihan natin. Hindi lang basta pagbibigay, kundi dapat galing sa puso at may kagalakan. Kapag nagbibigay tayo ng bukal sa loob, mas malaki po ang pagpapala na ating matatanggap. Kaya nga po ang talatang ito ay nagpapakita na ang pagiging mapagbigay ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang pribileyo, it's a privilege. Kapag tayo ay nagbibigay ng bukal sa puso, nagbubukas po tayo ng pinto para mas maraming pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos. Punta naman po tayo sa sumunod na talata. He who waters will himself will water. So yung sinasabi na ang sowing and reaping principle. Ang talatang ito na sabi nga, he who waters will himself be watered, ay nagpapakita po na ang pagbibigay ay isang uri ng sowing. Parang sabihin natin, nabanggit na rin natin kanina, yung pagtatanim, na kung magbibigay tayo, tayo rin po ay sabi nga ay aanihin. Sa madaling salita, ang pagiging generous ay hindi mawawala sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos mismo ang magbabalik sa atin ng sobra-sobra. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para, sabi nga ay, magamit pa natin sa mas malaking layunin. Kaya nga po, sabi din doon, ang tunay na yaman ay nasa puso. Hindi lang sa material na bagay, nakabase ang yaman. At ilan po sa mga misconception o maling kaisipan na kung minsan nisip natin kung mahirap tayo, wala tayong maibibigay. Minsan, tingin natin sa sarili natin ay maliit. Hindi po ganoon ng Diyos. Bakit mali? Iniisip po kasi dito na kailangan maging malaki ang ibibigay natin para maibalik sa Diyos. Hindi po ganoon. Ang prinsipyo ng pagbibigay. Dahil ang prinsipyo po ng pagbibigay ayon sa Biblia, ang puso na ang ating ang ating puso ang siyang tinitingnan po ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang halaga. Kaya nga po sabi ng Mark 12 verse 41 hanggang 44. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. 42. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 50 sentimo. 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sinabi ko sa inyo, ang inihahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat." 44. Sapagkat ang lahat ng kaloob ng bahagi ay bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang binigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Amen. Napakadakila, At sabi nga, makabagbag damdamin, Na sabi nga, kahit maliit, kapag bukal sa loob, pinagpapala ito. Kaya nga sabi nga, sa pagbibigay, talagang ang tinitingnan dyan ng Panginoon Diyos, lagi natin napapakinggan yung puso. Nalalam ng Diyos kung totoo at tama ang pagbibigay natin. Halimbawa, ang 20 pesos, o sabihin natin, 2 piso. Parang yung 2 piso, wala nang halaga, tama? Okay. Na inabuloy ng isang tao, sabihin natin na isang janitor, halimbawa po, ay maaring mas maging mahalaga sa Diyos
kaysa sa 2 million ng mayaman na sakim. Sabihin na natin, 2 billion ng mayaman na sakim. Minsan, iniisip po ng iba, o maling kaisipan, o sabihin na natin na misconception dito, na kapag generous tayo, na malaki yung binibigay natin, no? Ay hindi na tayo dadaan sa hirap. Kasi minsan, transactional nga. Kaya nga kung minsan, pagka iniisip natin, kailangan lakihan ko yung bigay. No? Kasi para hindi na ako maghirap. Mali po yun. Sabi nga, ang pagiging mapagbigay ay hindi po insurance policy laban sa problema. Dito, kahit nga po yung mga apostol doon sa kanilang pagmiministeryo, no, nahirapan din po sila. Bakit? Kasi nga talagang ang ministeryo talagang babaguhin talaga yung pag-uugali mo, yung kaisipan mo, aalisin talaga sa yung material things, no? Kaya nga po dito, tungayin natin yun doon sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 27. 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na mabingit sa kamatayan. 24. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 25. 3 ulit kong naranasan ang mga hagupit mula sa mga Romano at minsan na may binato ng 3 beses naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. 26. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan at sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat at sa mga nagpapanggap na mananampalataya. 27. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit ay pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginhawa, ngunit wala man lamang maibalabal. Okay. Amen. So doon nakita natin yung mga paghihirap, no? Na ikinuwento rin ni Apostol Pablo. Sabi nga, kahit ang mga apostol na ito ay naghirap din, pero espiritual, nakasaganaan ang kanilang naranasan. No? Ginamit nilang opportunity para makita nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Para makita nila kung ano ang ninanais ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, minsan, ang mga bagay sa buhay natin, parang tila ba nagpapahirap sa buhay natin, yan po yung opportunity upang makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, ang pagbibigay ay hindi panangga sa anumang pagsubok, kundi paraan upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa gitna ng pagsubok. Ang pagiging generous ay nagpapakita ng tunay na yaman sa puso. Ang pagkakaroon ng bukas na kalooban, pagmamahal, at pagtitiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. Kaya nga po, ang generosity ay isang paraan ng pakikiisa, no, sa plano ng Diyos. Kaya nga po, kung nagiging generosity tayo, nagiging bahagi tayo mismo ng gawain ng Panginoon Diyos. Maaaring sa pagbibigay na ito ay, sabi nga ay, nakapagbibigay tayo sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos na nagmamahal at nagsisilbi sa ating kapwa. No? At ilan sa mga misconception ng iba patungkol po dito sa pagbibigay na ang generosity ay tungkol lang sa pera. Mali po. Iniisip ng ilan sa ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya na ang pagbibigay ay limitado sa financial. Ang generosity natin pinag-uusapan ngayon dito sa Proverbs 11:25 ay kasama ang pagmamahal. Yan po yun. Gaano ba tayo ka-generous sa pagmamahal? Di ba? Maraming magulang na
sabi nga ay nag-a-abroad. Sasabihin kaya ako ginagawa ito dahil sa pagmamahal. Totoo naman. Pero hindi naiintindihan ng ilan sa mga kabataan dahil hindi kailanman mababayaran ng pera ang kanilang pambubuli ng mga klase na nandun ka upang gabayan, tulungan. Yun yung pagmamahal, at tunay na pagmamahal. Kasi, iba yung mga kabataan, maraming nabubuli. No? Mayroong isang kilalang personality na namatay yung kanyang anak. No? Na akala niya, dahil nasa kanya na lahat ng bagay sa mundo, ayun na yung sign ng pagmamahal. Pero, deep inside, na talagang sabihin na natin ay may empty space dun sa kanyang pagkatao ng batang yon, no? Na nag-lead, no? To, sabi nga, ay suicidal. Dahil sa lungkot. Na hindi niya nakita. Na hindi niya naranasan. Maaring sobra siyang mahal ng magulang niya. Pero wala yung tunay na pagmamahal na galing sa Panginoon. At kasama din po yan yung oras. Sa bawat oras na binibigay natin, yan po ay pagiging generous natin, no? Na kung minsan talagang may mga tao sa buhay natin na talagang naglalaan ng oras para maging okay tayo. Yan po ang pagiging generosity. Talento, no? Maaaring yan ay talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon para maging generous tayo sa bahagi na ito. Ano pa man ang talento, ano pa man ang field na meron ka ngayon. Kaya nga, ang isang tao, hindi pwedeng walang ibibigay sa Panginoon eh. Dahil nandyan, ang kasangkapan na yan. Dahil ang Diyos hindi pwedeng magkulang. Dahil kung tinitingnan natin na tayo ay kulang, parang sinasabi natin ang Diyos natin ay kulang. At dyan, nakikita natin na na-accommodate natin even yung mga tao na nasa paligid natin. Halimbawa, no, mas mahalaga ang pagbabahagi ng pag-asa, no, sa mga taong nalulungkot kaysa sa pag-abot lang ng pera, di ba? Minsan, yan naman sakit. Anong kailangan mo? Ito, hindi pa natatapos magsalita, di ba? Aabutan mo na kagad ng pera, pero hindi mo alam kung ano talaga ang kailangan niya. Maring kailangan lang niya ang taong makinig. Wala kang kailangan sabihin. May mga tao na dumadana sa sobrang kalungkutan. At kailangan dyan ang pagmamahal, oras, at talento. At pagtanggap mo sa Kanya. Handa mo ba siyang tanggapin? Makikinig ka lang ba sa Kanya? At minsan, kung may payo, minsan, sapat yun. Ito pa isang paraan upang maipakita natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, sa praktikal na buhay, ang aral na ito ay nagtuturo sa atin na maging bukas sa pagtulong. Kahit maliit ang ating maibibigay, hindi kailangan malaki ang ibibigay natin. Basta bukal sa puso at may tunay na pag-ibig. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pagbabago sa buhay ng iba. At sa huli, tayo rin ang magbibenepisyo nito. Sa totoong buhay, ang pagiging generous ay nagbubukas ang pinto sa mas maraming pagpapala. Hindi lang sa material, kundi pati na rin sa spiritual. Di ba sabi ng Panginoon Diyos, ang pagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya sa bawat pagtulong at pagbigay na may tamang puso, nagkakaroon tayo ng overflow at katulad ng ating paksa ngayon. Overflow ng biyaya mula sa ating Panginoon Diyos. Ito ay isang prinsipyo na hindi nagkakamali. Kaya nga, hindi aksidente ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Hindi pwede magkamali ang Diyos. He is perfectionist. Ang pagiging mapagbigay ay isang paraan upang makatagpo tayo ng tunay na kasiyahan at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kaya nga po ang tunay na overflow principle ay hindi tungkol sa pag-angat ng sarili, kundi sa pag-ubos ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ulitin ko po ha, ang tunay na overflow principle ay hindi tungkol
sa pag-angat ng sarili natin, kundi sa pag-ubos. Paano mo ubusin yung sarili mo? Paano mo ubusin yung oras mo? Paano mo ubusin yung pagmamahal mo sa mga taong ito? Para sa kapakanan ng iba. Gaya natin, Panginoong Jesus. Sabi nga niyo doon, di ba, sa Philippians 2 verse 5 and 7. 5 and 7? 5 to 7. Naway magkaroon ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. 6. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y naging tao. Amen. So yun po yan. Kaya kapag tayo'y nagbibigay ng may tamang motibo, ang Diyos ay mag-overflow ng kung ano ang kailangan natin. Hindi laging gusto natin. Dahil mas alam ng Panginoon Diyos ang kailangan natin. Kaya umisa kung bakit natin ay tatanong, kasi yun yung gusto natin pero hindi yan yung kailangan ng Diyos. At minsan, sinusubok tayo ng Panginoon Diyos para ipagpatuloy ang misyon na ito. Hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating kagustuhan, kundi dahil sa plano ng Diyos sa sangkatauhan sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos, hindi sa parang inaasahan natin ang kapalit, kundi sa parang nagtitiwala tayo sa Diyos na siyang nagmamayari ng lahat. Kaya purihin natin Panginoon Diyos at ngayon naman tayo dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating natutunan ay ang pagiging bukas palad ay nagbibigay, mapagbigay at hindi nagdudulot ng kahirapan kundi kasaganaan. Kapag tayo ay naglaan para sa iba maging material, oras o suporta, makakaranas tayo ng pagpapala at kasiyahan. Ang pagtulong at pagbibigay sa iba ay nagdudulot din ng kasiyahan sa ating sarili. Ang kabutihan na ipinapakita natin ay nagbabalik sa atin ng positibong enerhiya at pagpapala. Ang mga bagay ay kadalasang tumatanggap din. Ang mga pagtulong sa iba ay isang paraan ng paglago ng ating kabutihan at nagreresulta ng mas maraming biyaya at oportunidad. Ang aral ay nagtuturo na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang nasusukat sa material na yaman, kundi pati na rin sa kakayahang magbahagi at magmalasakit sa kapwa. Hinihikayat po tayo ng maging mapagbigay, hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa oras, payo at pagmamahal. Sa paggawa nito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa ating kapwa at nag-iiwan ng positibong epekto sa kanilang buhay. Dito po sa ating napag-aralan sa Kawikaan 11:25 ay nagtuturo na ang pagiging mapagbigay at mapag-alaga ay isang paraan upang makamit ang tunay na kasaganaan at kaligayahan. Mas maganda po na tayo ay nagbibigay kaysa tayo ay binibigyan. Mas masarap po yun sa pakiramdam. Kaya rin po tayo nagbibigay, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Una tayong binigyan ng ating Panginoon, kaya tayo ay nakakapag-share sa iba. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Hey, God's morning everyone. Tayo naman ngayon ay dadako sa ating mga partner online. No? Dito sa ating comment section, muli, nandito pa rin si Ate Marta Artiliaga mula po sa Bulaking Chaong. At pagbati natin sa buong Malasmas, Bulaluz, Artiliaga family dyan sa Bulaking Chaong at saan mang lupalop ng daigdig. No? God's morning. No? At sinundan po din niya ng kapatid niya Ate Marta, si Nanay Gori. Kasama rin po natin.
At pagbati natin sa buong Kapus family at sa Bunalus Malasmas family. At from ating kapatid from Bacolod, no? Ang ating magaling na mang-aawit. Yan. Sama po natin ang ating kapatid si Christopher Salandino. Yan. Sa mapagpalang umaga at God's morning sa iyo, kapatid. No? Yan. At dito po ay sinundan din po yan excuse me po ng family Arosena mula po sa Liliw, Laguna sa pangunguna po ng ating butihing nanay, si Nanay Edna. No? Ayan, isang mapagpalang umaga po. At again, from Israel, kasama ulit natin, ano po, ang ating kapatid, si Sister Maria Pe, no? Ang may bahay ng ating kapatid na si Brother Ian Artillaga. At pagbati natin sa buong Alejandrino at Artillaga family. No? Siyempre kasama yung kanilang mga kiddos na dalawa. No? Mga nagdagandahang dilag ng mag-asawang ito ni Brother Ian at ni Sister Maria Fe. At sa buong pamilya. No? Pagbati ng God's morning. At mula naman po sa Pampanga, kasama po natin si Ate Cindy Mercado. Yan. Sa mapagpalang umaga sa iyo dyan, Ate Cindy. Yan. At sino pa? Kasama rin natin, no, ang aking Nanay Winnie dyan sa Villa Escudero. Si Nanay Winnie Patuan. Yan. Kasama po natin sa mapagpalang umaga po dyan sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Villa Escudero. Sa Kagalakan, no? At mula naman sa On Travel, no? Na si ang aking partner, no? Mamaya po kami ay may pupuntahan at gagawin, no? Kasama ko po. Ngayon, kasama rin natin via online, no? Si Architect Arnel Capadosa sa mapagpalang umaga at sa kanyang may bahay, si Apong Tina, no? Capadosa. Yan, magkasama, no? At isang pagbati na rin, no? Natin sa buong pamilya ng Capadosa family. Yan. Kasama rin po natin siyempre, ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado, sa mapagpalang umaga dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At sa buong pamilya. No? Yan. At kasama rin natin si Kuya Chris Artillaga. Good morning, Kuya. Yan, dyan sa Bulacan Chaong at pagbati mula naman sa Silang, ano, at sa buong pamilya. Yan. Si Kuya Chris Artillaga. At syempre kasama rin natin ang aking kumare, no? Aking kumare at ate. Yan. Aking kumare Ate Carmeline Azucena Tanyo sa pagbati, no? Yan, isang pagbati muli syempre sa buong family. Brother Arthur, syempre, at kay Pao, kay Julene, at sa aming inaanak na si Tyron and Janessa, no? At patuloy na pagpapala, no, sa buhay ng bawat isa. Yan. Sama rin po natin ang Nonoso family, no? Yan. Yan. Yan, sa pangunguna ni Ate Nela Nonoso. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan. At pagbati sa lahat. At kasama rin natin from Cavite, no? Si Bernard Castillo, Mandigma, no? Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat diyan, no? Dito, no? Kasama rin po natin sino pa ba? Kasama rin natin si Dr. Julia C. from Osami. Sa mapagpalang umaga po, Dr. Julia. At ganoon na rin po sa kay Sir Dodong, kay Johan, kay Johnson, at kay Kerwin. Sa mapagpalang umaga po. Yan. At pagbati na rin natin sa lugar ng Bacolod kay Kuya George Pios, ang buong Pios family. No? At syempre, from Makati, no? Ating kapatid, nakakatuwa itong ating kapatid. Napakasipag, kasama rin natin yan kagabi. No? Yan si Sister Babes Rian.
Rian, no? Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo at Sister Babes, no? Isang kagalakan na tayo magkakasama pa rin dito sa God's Morning, no? Kahapon pinag-aralan kasi namin ng Revelation 19, ano? At ngayon, sama pa rin tayo dito, no? Mga kapatid, yan. At yan. At yan, kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid na si Caroline Mercado. Yan, at pagbati sa buong pamilya. Yan. At sino pa? Yan, that's all, mga kapatid. Ano ho? At nawa, tayo po ay napagpala ng salita ng ating Panginoon Diyos. At mukhang hindi ko nakita dito si Pastora Pe, pero batiin na rin po natin. Isang mapagpalang umaga, no ho, sa buong pamilya, no? At batiin na natin ang Andal at Tilyaga family. Yan, sila Sister Malu sa Canada, ang kanyang ang kanyang anak, ano? At ang kanyang buong pamilya, diyan, no? Si Michelle and Mark, no? At kanilang mga anak kay Sa, kay Suri, kay Zoe, yan. At sino pa? Kay Abby, Sister Abigail, no? Sa lahat ng pamilya na narito ngayon at sa lahat ng pamilya na makikinig pa lang ay isang pagbati, no? Isang pagbati ng God's Morning, everyone. At ngayon, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa iyong pagtutuwid na binahagi sa amin, Panginoon. Mula sa aming pag-iisip, Panginoon, na aming puso. Lord, binabago mo ang aming landas sa pamamagitan ng pagtutuwid mo ng iyong salita. Tunay, Panginoon, na ang iyong salita ay buhay at makatwiran. At pinasasalamatan po namin ang iyong banal na Espiritu, the Holy Spirit, na siyang gumagabay, nagtuturo, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng panibagong pag-asa, lakas, at knowledge and wisdom, na katulad na ipinagkaloob mo ngayong umagang ito. Muli, sa iyo pong patuloy na pagkakaloob at paglilinaw, Panginoon, to how to be generous, Lord, how to overflow, Panginoon. Lord, tunay na ikaw ang source ng lahat ng ito. At sa iyo lang kami dapat manahan at magbigay, Panginoon, ng kapurihan sa lahat ng ito. At walang aksidente, Panginoon, natutunan namin dito na sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, na hindi kailanman magkukulang sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na sumasampalataya, patuloy na umaasa, at patuloy, Panginoon, na humihingi ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Ikaw po mag-provide ng lakas na ito sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy, Panginoon, na dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong pabor sa bawat isa, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang nakikinig at nagbibigay sa amin ng tamang direksyon. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, idinadalangin din namin aming mga kapatid na may karamdaman, Lord, sa bawat tao na nakakapakinig, Lord, ng platform na ito. At napapasalamat po kami, Panginoon, for the gift of technology upang iparating ang iyong salita. At ngayon, Panginoon, daladalangin namin, Panginoon, ang kagalingan at patuloy, Panginoon, ang pagtitiwala ng probisyon. Maging ito man, Panginoon, ay spiritual o namang bagay na pangangailangan ng sangkatauhan. Muli, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong patnubay at yung gabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ikaw lang po ang aming pupurihin, Diyos Ama na nasa langit, banal na Espiritu, at aming Panginoon tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Yesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, purihin ating Panginoon Diyos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.